Okay, eto. So what if Supreme Court said ICC warrant is unconstitutional or invalid? What will happen? Ay, will Bato de la Rosa still be arrested or ICC will just let him go and wander around? Hayaan na lang siya, hindi na siya huhulihin, pababayaan na. Yun yung tanong ko. Papaano po kung sinabi ng Korte Suprema na walang bisa? Hindi kinikilala ng Pilipinas kasi mga batas natin yung warrant na inisyu laban kay Bato. Alam nyo, baliwala ho yan sa ICC. Wala silang pakialam dyan kahit na sabihin pa ng Estado ng Korte Suprema ng Pilipinas na invalid ang ICC warrant. Tama ka, aerodynamics. Huhulihin pa rin siya. Huhulihin pa rin si Bato de la Rosa. Isasampal nila sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya hindi makagalaw-galaw ang Korte Suprema Dahil po dito, which is tama naman. 'Di ba? Meron na kayong naunang desisyon, 15-0 ang sabi niyo makipag-cooperate. Eto, hindi na to investigation, aresto na to. Oh. 'Di ba? Ganun pa man, again, kahit na hindi po makipag-cooperate ang Pilipinas sa kanila para sa pag-aresto, hindi lang natin magagamit ang ating Interpol, hindi lang natin ito. Meron tayong ang uhuli diyan ay mga Pilipino rin na mga Interpol police, yung mga PNP, taga-PNP na accredited ng Interpol. Sila ang uhuli. Okay? 'Yon. Interpol naman ang uhuli, hindi naman ICC. That's correct. At ang Interpol, hindi po mga foreigner ang uhuli sa kanya rito. Pilipinong pulis ang uhuli. At ibibigay siya ron sa taga-Interpol. Ganon, nadayuhan. Unang-una, pwede pa rin naman nila kasing kidnapin si Bato de la Rosa Yun ang legitimate na kidnapping talaga. Ang tanong, invalid ba yun? Kidnapping nga, bawal dito 'Di ba? Paano kung dito sa Pilipinas, dukutin si Bato de la Rosa at itakas nila? 'Di ba? Pwede ba nating bawiin si Bato de la Rosa doon? Kasi kidnapping is against the law? Hindi na ho. Pag nasa custody na ng ICC, hindi ho natin siya maaagaw. Bakit? Kahit saan ka magpetisyon, kahit sa United Nations, hindi. Bakit? Legit po sa kanila ang kidnapping. Dahil alam naman nila talaga na magkakampihan, there's a possibility na magkampihan ang mga hukuman, kampihan yung isang leader. Kasi nga, kaya legit yan kasi para hindi po makapalag, para wala talagang kawala yung maaaresto na leader. Alam ng Korte Supreme, alam kasi ng ICC na mai-impluwensyang tao yung kanilang mga subject. Kahit nga presidente, sitting president, member or even non-member, pwede nilang isyuhan ng warrant of arrest. Lalo na pag basta yung kaso na ginagawa nito ay related talaga, pasok talaga roon sa crimes against humanity o sa mga kaso na dinidinig ng ICC. So wala rin pong kawala si Bato de la Rosa. Diba? Paliliitin niya lang yung mundo niya. Kailangan niyang pumunta sa bansa na hindi nito miyembro. Kailangan niya rin siguraduhin na yung bansang ito ay hindi po miyembro ng Interpol. Kasi kapag miyembro ng Interpol, kailangan po nilang gampanan yung kanilang obligasyon bilang member state. Or else, may mga international sanctions yan. Papangit ang imahe ng bansa mo. Diba? Lalo mo lang mapapatunayan na wala sa inyong rule of law. Walang ganon. So ano mangyayari? Yung mga loans, hindi maaaprubahan, magdududa sila, pwedeng isanction ang isang bansa dahil hindi nakikipag-cooperate, may pinagtatakpan. So no choice talaga. Kaya kapag ka nahuli, although sabi nito ni Lucas Bersamin kanina, hindi naman siya automatic na na isusurrender sa ICC. 'Yon. So ano ibig sabihin?
gagawin yung Article 127, that is inconsistent. 'Di ba? Yung sa Rome Statute, inconsistent 'yon. No, bakit ipapaayaano sa kanya 'yon? O kaya naman ito bang inaprubahan ng Korte Suprema na rules para sa extradition, hindi nga applicable 'yon. Kasi wala naman tayong existing treaty or any treaty at all sa ICC. Hindi rin po sila estado para mag-request na i-extradite yan dito. Mag-request man sila sa atin, hindi naman natin sila kinikilala. 'Di ba? So, the only option left, the easiest, yung surrender lang. Maging siya, pinaka-the best niyang gawin, na siya, tulungan sa ICC. Makipag-cooperate siya. Hindi naman porke humarap siya doon, guilty ka agad, 'di ba? Linawin niya, ano ba yung naging papel mo? Kasi ang nasa mata ng ICC, pati ng taong bayan, si Bato de la Rosa ang chief architect ng Oplan Tokhang. Nakalaunan ay nauwi po sa Oplan Tokbang. Walang ginawa si Bato de la Rosa kasi kahit na nauwi na sa Tokbang yung kanyang Oplan Tokhang, napakaganda po ng Oplan Tokhang. Ang Oplan Tokhang ay katok ng pagbabago. Salitang Bisaya, yan daw. Katoking ka, diba? Sabihin sa inyo, balita namin, meron daw ditong adik. Yung gano'n, may adik daw dito. Hindi, wala. Ano pangalan mo? Sinabi, Juana de la Cruz. Oh, ikaw ba yon? Opo. Ikaw nga yung adik. Nandito kami para paalalahanan ka na magbagong buhay ka na. Magbago ka ng birth certificate. Ng death, ng certificate mo. Certificate of existence dito sa mundo. Diba? Merong rehab ang gobyerno, libre. Ganon dati yan Kakatokin nila. Kaya nga merong isang joke dyan. Kumatok yung mga pulis, tapos yung bata, Domingo nakita niya, ang daming pulis. Sumigaw siya ngayon. Tinatanong, andyan ba si ganito? Yung tatay niya. Sabi niya, teka, saglit lang po. Sabi ng bata. Sumigaw yung bata. Pa! Sabi yung ganyan, no? Baba ka nga dito, ang dami naghahanap sa'yo. Sabi, bakit daw? Ewan ko, bibili yata ng shabu. Di positive. So, ganun lang sinasabihan nila na magbagong buhay ka, mag-rehab ka, libre sagot ng gobyerno. Dito na ngayon nagka-leche-leche. Paglabas ng tao, dahil marami na silang napatay ng mga pusher, mga addict sa lugar, ang ginawa nila, pati yung mga nagbagong buhay, di ba mina-interview kami niyan, taga-Tondo, kinatok, tinokhang yung tao. Tumalima sa tokhang, nagbagong buhay, matanda na rin, hikain na. Lusaw na ang baga, hikakasyabo. Nung lumaya yung matanda, kinatok nila. Tapos, kunwari kinakausap, maya-maya nabalitaan na lang nila, may pinatay na yung tao, yung matanda. Minadamay pambata na kapitbahay. Kasi yung trajectory ng bala, tumama sa natutulog. Yung iba naman, nag-aaral na estudyante, sa bahay tinamaan. Wala pong ginawa doon si Bato de la Rosa na naging tokbang yung kanyang programa na in-architect niya. Kasi naman, di ba hawak ni Bongo yung pera. Siyang may hawak at nagpapatunay na mayroong payment depende sa profile ng mga napapatay. So dapat linawin ni Bato de la Rosa na hindi ko in-author yung pagpatay. Ang sa akin dyan, in-author ko ay yung tokhang, katok ng pagbabago. Yung mga pumatay, hindi ko nahawak yan. Si Bongo ang mananagot diyan sa reward system. Yung reward system, Rego Adventure Yun ang problema Hinahabol ng mga pulis, ginawa na nilang kumikitang pangkabuhayan. Lalo na nanggaling kay Duterte, sinasabi niya, may budget talaga siya. Natira niya sa campaign fund niya, yung campaign donation. Gago nga yun Dapat yung campaign donation po, alam niyo ang batas diyan. Kapag may natira, isusoli mo yan doon sa nagbigay. Di ba? Honda Vega. Ay, nako.
Yun ang ano, yun ang problema diyan ni Bato de la Rosa. Kailangan niya na ano, na harapin na lang, 'di ba? Kaysa pahirapan niya yung sarili niya, paliitin niya ang mundo niya, 'di ba? Hindi ho po puwede na habang buhay siyang magsusumiksik sa Senado. Senador siya, kailangan niyang dumalo. 'Pag hindi siya dumalo, matatanggal siya. Saan siya magtatago, 'di ba? At 'pag natiyempuhan siya, baka makagulat na lang siya. Ang hirap nun, naglalakad siya, meron siyang nakikitang foreigner, tataranta siya. Not knowing na ang huhuli pala sa kanya mga PNP rin. Akala niya yung kakausap niyang PNP, ano, Pilipino, 'di ba? Safe siya. Hindi niya alam may Interpol na pala. Oh, kung magpunta siya ng ibang bansa, ganun din. 'Di ba? Eh kung sumuko siya, at least hindi naman siya dumadalaw kay Duterte. Eh di magkakasama sila, reunion. Oh, ano ba namang problema doon? 'Di ba? Magsusuot daw siya ng wig. Parang ano, parang yung so magiging ganito itsura ni Bato. Ito. Yan, para hindi siya makilala. Loko-lokohin niya.